Okay, magandang araw po muli mga Kanokma PH. So, medyo naging exciting yung mga past episodes natin. Medyo dumami ang mga katanungan. Madami yung mga opinion na pinadala nyo. But good or bad, maraming salamat po. Kasi alam natin na nagiging interesado kayo. Hindi po ako perfectong magmamanok, but ginagawa ho namin ang aming mabuting kakayahan na ma-share sa inyo para nasa ganun meron tayong kapulutan ng aral. Baka may kailangan pa pala akong idagdag, ganun din kayo sa inyong manukan. But ano na ba tayo? Saan ba tayo patungo? Tayo ba ay magko-commercial, magbebenta? Or pwede ring diversion ko lang to? So depende ho yun kung bakit kayo nag-put up ng farm. But kung ano man ang pupuntahan natin, kailangan maging successful tayo doon sa pupuntahan natin. Kasi kung maglalaban tayo, yung tao pa lang na na-discuss natin, kailangan natin yung mga manpower na gagamitin natin sa ating manukan, mula pa lang sa pagpuput up ng manukan, paglilinis ng manukan, no? Yung simpleng pag-grass cutter po, ano yan, part pa rin po yan ng farm natin. Yung simpleng pagtitrim ng mga puno, pag-aayos ng mga wirings, part pa rin po yan ng farm natin. Materials. Kumusta ba yung materials natin? Ano bang material yung ginamit natin? So, ikinukonsider din ho natin yan. Ano ba yung ibibreeding natin? Mga bata ba? Matatanda ba yung gagamitin nating mga material? So, kung magpuput up tayo, mga materials natin, medyo matatanda na, parang, teka muna. Kung medyo matatanda at may edad na yung mga materials natin, i-consider din natin yun. Kasi kapag sobrang tatanda na, maybe 2-3 years na lang natin magagamit, hindi na tatagal. But kung nasa tamang edad yung materials natin, stag, bull stag, I think mas mahaba yun, no? Kung maglalaban tayo, kailangan sa team natin, bukod sa magaling sa range area, meron tayong tao na pwedeng pagkatiwalaan nating handler. Yung mga handlers po, napakalaki po ng papel niyan sa isang manuka na kagaya ko na nagko-commercial at lumalaban at the same time. But again, commercial po ako, nauuna po ang mga buyers sa manok ko. And ako po'y nagpapasalamat, okay, una sa Panginoon, sa mga tao ko sa farm dahil kahit na nadaanan na ng buyers yung aking mga manok, nakaka-score pa rin po tayo kahit papano sa mga labanan natin sa early bird, local, national at late born. So thank you so much. And sa lahat ng nagtitiwala, ito ho yung mga natin Kanokma PH, wag na wag ho niyong kalilimutang pasalamatan ang mga tao na tumulong mula nung nag-uumpisa kayo sa inyong manukan hanggang ngayon. Kasi ho hanggang ngayon kasama ko pa rin ho majority ng mga taong tumulong sa akin nung una pa. Yung marunong kang tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong sa'yo nung mag-uumpisa ka pa. Doon sa mga taong siguro yung financial na nag-support sa'yo, knowledge na nag-support sa'yo, sa mga taong nag-guide sa'yo kung anong mga bloodlines yung gagamitin mo, mga taong nag-guide sa'yo kung ano ba yung pupuntahan natin sa pagmamanok natin. And ako ho, yung mga buyer ko ho simula pa dati, ako ho ay nagpapasalamat sa inyo. Kasi ho, may mga pagkakataon ho ang aking manukan ho ay hindi ho ako perfectong breeder. Tinatamaan ho, nagkaroon ho na tinamaan ng manukan ko nung way back 5-6 years ago. Hindi ko ho in-expect dahil sa kagustuhan ko mag-improve ng bloodline, mag-upgrade ng bloodline, nagpasok ko ako sa manukan ko. Without even thinking na meron palang bago ng sakit. Dahil nga in this breeding or dito sa ating industry, nagiging complicated na po ang lahat. No? Hindi ko in-expect na tatamaan ako ng sakit na wala naman ako dati. So, tinamaan ho ako noon. Alam nyo na naman ho yan, yung karamihan. Tinamaan ho ako ng Marex. Ang masama ho sa Marex ito ho, yung sakit na Marex ho kasi para sa kaalaman yung mga Kanokma PH, ito ho ay sakit na manok na maso-surprise ka na lang. Surprise! No? Bakit? 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months. Uy! Ang healthy ng manok natin. To the point na na-cord yung manok, nag-cord ng manok, ang gaganda. Nag-seminar ako sa ibang lugar. I think nagpunta ako na ng Palawan, Siargao. Pagbalik ko sa farm ko, nasaan yung mga stag ko? Dok, nandun. Akala ko ikinulong lang nila. Alam niyo po yung mga manok ko, nakadapa, pumayat, emaciated,
no? Yung iba incoordinated, parang lasing, hindi naman nag-inom kagabi yung manok ko. No? Yung iba hindi makakita. Yung iba yung hapunon na 4 feet, 5 feet, hindi na malipad, tumigas na yung pakpak. Imagine nyo yan. Mga kanok, may tuho yung simptomas ng Marex. Yung mga mata ng manok nyo, nagiging parang cyborg yung mata nila, matang pusa. Ito ho yun. Yung mga manok na dating nakakatalon sa ganyang kataas, hindi ho makatalon. Ni pakpak nga nila, hindi nila makataas. Nagkaganon ho ako, yung mga buyers ko, Dok, amuni, ganito ang nangyari. So yung iba hong buyers ko talaga, majority ho niyang pinalitan ko. And up to now, meron pa hong iba, Dok, may nagkaganito. Tingnan ko yung manok, akin yan. Ako, wala ho kaming intensyon na ano pa man. We are here to serve at para mag-share ng mga bloodlines namin. Wala ho kami intensyon. Kaya ho yung iba talagang, Dok, papalitan mo talaga ganyan. Yes. So yun ho, yan ho yung experience. That is yung sad part na hindi mo alam, tatama ka, akala mo doktor ka, hindi ka tatamaan. No, hindi ho. Walang excuses dito. Lahat po ay pwedeng mag-aral, pwedeng tamaan, at pwedeng baguhin. Kaya ho yung pagbabakuna, hindi na ho po pwede yung bakuna dati. Ang bakuna ho dati, kailangan talaga, up to date ho tayo. Lalo na ho ngayong mga panahon to. Kaya kami, ng mga kaibigan ko, salamat sa mga advisors ko sa Bacolod, no, na Dok, kailangan natin to. Kailangan natin mag-upgrade, kailangan natin magbakuna, kailangan natin to. Yes, yes. Wow, ang budget, ang laki. Wala. Sabi nga niya, Dok, pikitan na lang natin to. And thank you. Thank you, Lord. Thank you sa inyo lahat. Ito ngayon ho, mga ibinebenta ho natin sa mga expos natin. Kasama ho ng aking mga kaibigan sa Bacolod. Fully vaccinated po yan. So, protected na ho yan. And salamat. Kasi ho, ito na ulit, bumalik na ulit. Yung trust ninyo, nandyan. Siguro, isa pa rin ho dito is yung trust, no? Trust ninyo sa mga taong makakasalamuhan nyo. And trust din na ibibigay ninyo sa mga taong kung magko-commercial kayo na kung ano yung binili sa inyo, yun ang maibigay nyo sa kanila. Kasi ang sad part dito is may mga pagkakataong, Dok, iba yung pinadala eh. Iba yung pinili eh. So, be honest, no? Be honest always sa mga buyers ninyo. As much as possible, if you cannot give kung ano yung binibigay gusto nila, tell honestly, sir, wala ho ako eh. Wala ho akong ganyan ngayon. So, minsan yung mga buyers mo na, Dok, okay lang yan, yung mga ganun. So, be honest always, no? Always sabihin natin yung katotohanan. Kung anong hinihingi, ibigay natin. Kaya, yun muna ho. Medyo mahaba-haba na yung ating napag-usapan at nagiging exciting na lalo yung ating show dito sa Nokma PH. Huwag ho kayong mag-alala. Marami pa ho mga kaalaman, marami pa hong tayong mga pagsasamahan at kaya ho yung mga imine-message nyo dito sa amin. Sige lang, mag-message kayo dito. Atin hong pagtutulong-tulungan niya. Kung may mga katanungan ho kayo, sina-direct na ho ang bahala dyan at saka ho ang aming group sa BNJ. So sana ho, sa mga araw ng ating pinagsasamahan tuwing linggo at yung iba nire-review nyo yung mga episodes natin, past episodes natin sa Nokma PH at BNJ Distributors page, may natututunan ho kayo. Kasi ho, yun ho yung primary goal namin dito, kaya ho tinayo ng BNJ at ang Nokma PH. Dahil ho ito, kahit saan, anytime, anywhere, dala naman nyo yung cellphone nyo, may load lang kayo, magkikita-kita tayo. So muli po, ito si Doc Nilo Talan Magtibay mula sa BNJ Distributors, Progressive Poultry Supply at NUM Game Farm. Kaagapay po ninyo sa tagumpay.